Hingang malalim. Pag sinabing ire, umire ka, Gigi. Gigi, humihina na ang heartbeat ng anak mo. Kailangan mo siyang mailabas, baka mapano pa. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalimang kabanata. Sigaw lamang ni Gigi ang rumirindi sa tenga ni Carlo habang nasa labor room ito. Sa ilang taon niyang pagiging OB ay dapat sanay na siya. Ngunit nang makita ang mukha ng dati niyang asawa, ay nakaramdam siya ng hindi malamang kaba. Nurse, wala pa ba si Doc Salazar? Tanong niya sa attending, nagbabaka sakali na maipasa niya sa tunay na naka-assign na doktor ang pasyente. Naiintindihan ni Carlo na masakit ang pagluwal ng bata, lalo na ang mga araw na dinadala ito sa loob ng tiyan ng babae. Ngunit nung makita niya ang itsura ni Gigi habang hingal na sa panganganak at kasisigaw, ay nataranta na siya. Patuloy naman ang mga nurse sa pag-instruct kay Gigi sa paghinga para hindi ito mahimatay. Wala pa, Dok eh. Nagmamaneho pa po. Baka nga lagpas pa sa speed limit eh. Pagbibiro pa niya. Nagpunas pawis muna siya bago masigawan ulit ng buntis. Umalis ka! Paggagalaitin ni Gigi. Wag, ibang doktor na lang. Sabi pa niya kahit paubos na ang kanyang boses. Kahit sino, ayoko siya. Napatsyok na lang ang mga doktor at napabulong. Don't be stubborn, G. Tapusin natin to. Nagkatinginan ng mga nurse at ang ibang doktor sa pagtataka dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Carlo kay Gigi. Sa pagkakaalam nila, ay unang beses pa lang sila nakita. Kaya napatas ang kilay ng iba nang marinig ang kaswal niyang pakikitungo sa pasyente. Pinaalam na ni Carlo sa mga kasama na siya na ang magpapaanak. Pero tutol pa rin si Gigi dito. Bago pa siya makareklamo ay naputol na ang sigaw dahil sa kanyang sasabihin. Umupo na si Carlo sa may paahan ng kama at pumwesto. Tinansya niya kung pwede na bang mailabas ang bata at buti naman ay sakto lang ito. Hingang malalim at pag sinabing ire, umire ka, Gigi. Paggabay niya. Tikom lang ang bibig ni Gigi at umiling kahit nalulukot na ang mukha niya sa sakit. Ang katabi namang nurse ay binubulong ang umire na si Gigi. Hindi pa rin ito sumunod kaya lalo lang na-stress ang umaalalay. Gigi! Pagbabanta ni Carlo. Humihina ang heartbeat ng anak mo. Kailangan na siyang mailabas, baka mapaano pa. Pinagmumura siya ni Gigi. Labas sa bibig niya na ayaw niyang si Carlo ang magpaanak sa kanya. Pinapatahan naman siya ng mga kasamang nurse. Doc, si Doc Salazar! Hingal na sabi ng isang intern. Nasa emergency room na aksidente. Hindi pa alam kung makaka-recover. Nakita ng doktor na mukhang nagdadalawang isip pa si Gigi kung sinasabi niya lang yon para sumunod o totoo na. Napabuntong hininga siya at nagsabi, kung galit ka sa akin, wag mo na ngayon. Kailangan ka ng anak mo. Sinubukan ulit niya itong pairihin at sa awa ng Diyos ay sumunod ng pasyente. Wala naman ang magagawa si Gigi at mapasigaw na lang sa sakit habang pinapakanggan ang boses ng mga doktor. Napatingin si Carlo sa orasan at ilang minuto na ang nalipas pero hindi pa rin nailalabas ang bata. Hindi niya mabatid kung dahil siyang nangihina dahil sa balita o dahil sa iba pang komplikasyon. Sinilip ni Carlo ng maigi para tignan ang kalagayan ng sanggol at nakita niya ang paahan ng unang nalabas. Eksperto na si Carlo sa rami ng kaso na naranasan niyang ganito. Pero napaisip ulit siya sa mga kaalaman niya. Pinatigil niya muna sa pag-iri si Gigi at pinaalam na naka-breech position ang bata o una ang paa. Sinabi rin niya na komplikasyon ito at baka masakal ang bata sa sarili niyang kordon kung hindi maagapan. Bago pa makapagtanong si Gigi kung ano ang dapat gawin, ay mag-uutos na si Carlo na dapat ipasiserya na siya. Kinontra naman agad siya ng nurse dahil makukulangan sila ng oras para maghanda. Natahimik si Carlo.
Pilit hindi pinansin ang takot sa mukha ng dating asawa. Gusto niyang ipakita na hindi siya naaapektuhan sa mga nangyayari. Pati ang kasama sa kwarto ay kinakabahan na. Tensyonado ang buong delivery room habang pilit nag-iisip ng paraan si Carlo para mailabas ang bata ng ligtas. Parang light bulb ang umilaw sa ulo ng doktor, pero napangiwi siya sa mga implikasyon ng gagawin niya. Gigi, kailangan kong tanggalin ang pulupot sa leeg ng bata. Mabilisan niya sabi. Masakit ito. Pinahinga niya ng malalim si Gigi at humingi na agad siya ng tawad sa kanyang gagawin. Pinasok ni Carlo ang kamay niya at pinakiramdaman niya ang posisyon ng bata. Kinailangan niyang ipasok ang parte ng braso niya para makapa ang ulo ng sanggol. Ramdam ni Gigi ang pagbatak ng kababaihan niya at parang nasusunog ito sa sakit. Tumutulo na ang luha ni Gigi dahil sa nararamdaman niya. Tiningnan siya ni Carlo ng mabilisan para siguraduhin okay pa siya. At nang makita ang mukha ni Gigi na hindi maipinta, tinuloy niya na ang pagkapa. Napagtanto niyang mas malala pa pala ang lagay ng bata, kaya pinilit niyang matapos agad ito. Patuloy ang paggalaw ng kamay ni Carlo, kaya't alam na hindi komportable ang pinagdadaanan ng dati niyang asawa, ngunit kailangan niya itong gawin. Sigaw ni Gigi at halo-halong mga salita ang tanging tunog na maririnig mula sa delivery room. Ang kapit ni Gigi sa kamay ng nurse ay parang nakasalalay ang buhay niya dito. Napapaimpit na sigaw na ang nurse dahil sa higpit ng pisil ng buntis sa kanya. Lahat na rin ay malapit niya ng mabingi dahil sa ingay. Naramdaman na ni Carlo ang kordon at sinundan ito hanggang sa leeg. Sinubukan niya itong tanggalin sa pagkakapulupot, pero hindi niya na mapigilang mailang sa malalakas na sigaw ng dating asawa. Sa pangalawang try niya ay nakuha niya na ito at dali-daling tinanggal ang kamay sa katawan ni Gigi. Nakahinga naman siya ng maluwag at humina na rin ang boses ng buntis. Tuloy-tuloy ang pagsusorry niya habang tinuturuan kung ano-anong sunod na gagawin. Pinairi niya ulit ito ng ilang beses at sa wakas, lumabas lang sanggol. Tumahimik ang buong kwarto at kapansin-pansin ang pagkalumo ni Gigi. Nawala na siya ng enerhiya at para siyang nalantang halaman na hindi na mapano kung hindi humiga at magpahinga. Malaki naman ang tiwala niya kay Carlo dahil magaling naman itong doktor simula dati pa. Ngayon ata isa na siyang admin sa ospital nila. Habang ang utak niya ay lumilipad, napansin niyang tensyonado pa rin ang buong kwarto. Ang anak niya, walang iyak ang narinig simula nang ilabas niya ang sanggol. Pinipigil niya ang pag-iyak habang pinapakinggan ang mahihinang tunog ng pagpalo ng doktor sa puweta ng bata para ito'y magpakita ng sign ng buhay. Ito ang kinatatakot niya. Sinisisi niya ang sarili dahil sa kalagayan ng anak niya ngayon. Kung nakinig lang siya nung umpisa, sana'y hindi nahihirapan ang bata ngayon. Tinutuloy ni Carlo ang CPR nang marinig ang paos at nanginginig na boses ni Gigi. Carlo, may problema ba? Hindi agad nakasagot ang nurse. Nagtaka pa siya nang hindi tawaging doc si Carlo. Naiba ang usapan nang humingi si Carlo ng suction bulb at dinala sa isang lamesa ang bata. Lalong nangamba si Gigi at pipilitin sanang tumayo pero pinigil agad siya at binulungan ng mga papanataglang loob. Kesyo si Doc Carlo ang pinakamagaling at lahat ng iyon. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Gigi at nagsimulang magwala. Asan ang anak ko? Sigaw niya sa intern. Binigyan siya ng rason ng mga kasama at pinapakalma siya. Hindi tumigil si Gigi at pinagbabato kung ano man ang madampot niya sa katabing lamesa at binaon ang kuko sa nurse na malapit sa kanya. Nabaling sa kanya ang atensyon ni Carlo, kaya pinag-utos niya na saksakan na lang ang pasyente ng mahinang dose ng pampatulog para kumalma. Sinubukang umiwas ni Gigi, pero nang ma-realize niya na hindi siya makakalayo, ay tinabig niya ito. Ngunit mas mabilis ang doktor at nagturukan pa rin niya ito. Dahan-dahang huminahon ang pasyente at tinulungang makapwesto sa mas komportableng posisyon. Ibigay niyo na sa akin. Pagmamakaawa niya, paulit-ulit. Mahihinang pangungumbinsi pa niya habang si Carlo naman ay focus na sa sanggol.
Paulit-ulit niyang ginagamit ang suction para sipsipin ang tubig sa bibig ng bata. Ngunit hindi pa rin ito naiyak. Kinakabahan na si Carlo at dapat nagpapakita na ng senyales ng paghingang sanggol. Hinanap niyang pulso ng bata para tignan kung natitibok pa ang puso nito. Nararamdaman niyang may mahinang tibok ng puso. Tinuloy niyang CPR. Gamit ang dalawang daliri, diniin niya ito sa dibdib ng bata sabay sa pagbilang ng 1, 2, 3 hanggang umabot siya ng 30. Matapos ay gagamitin niya ang suction valve para mahigop ang fluid na maaaring nakakaharang. Hinanap niya ulit ang pulso at nang hindi pa rin marinig ang ngawa ng bata ay pinaulit-ulit niya ito. Sa gitna ng pagbibilang niya, nagsimula na rin siyang bumulong sa bata ng mga words of encouragement na parang naiintindihan siya nito. Pinapatigil na si Carlo ng mga nurse at kasamang intern, ngunit hindi ito nakinig. Tinuloy pa rin niya ang CPR sa bata kahit lagpas na ito sa kadalasang survival time ng mga sanggol. 5 minuto niya nang sinusubukang buhayin ng bata at naaawa na sa kanya ang mga kasama. Hinawakan na siya sa braso ng intern, ngunit iniwas niya na lang ng marahas ang kanyang braso habang pinapakinggan ang paghinga ng bata. Hinayaan siya ng mga nurse nang nakitang nanghihina na ng loob si Carlo. Ayaw niyang aminin, ngunit nawawala na siya ng pag-asa sa anak ni Gigi. Hindi niya matanggap na mamamatayan siya ng isang sanggol. Ititigil na sana ito at itideklara na ang time of death, ngunit narinig niya mahinang daing ni Gigi. Carlo, ang anak ko. Parang nabuhayan siya ulit kahit kaunti at sinabi sa sarili na isa na lang. Lumakas na ang boses niya habang sinasabihan ng baby na lumaban at mabuhay. Ginamitan pa ito ng pag-anyaya na maganda ang buhay at marami pa siyang makikita. Sa huling diin ang kanyang mga daliri at wala pa ring reaksyon, hinanda niya ng tawagan ng oras ang bata nang bigla itong umiyak. Ibababa na sana niya ito sa lamesa nang biglang umiyak ang sanggol. Nabuhayan ng mga tao sa kwarto at nag-celebrate. Kahit si Gigi ay napangiti sa narinig bago nahimbing. Lininis na ang baby at iabot na sana kay Gigi ngunit nakatulog na ito. Kaya buhat-buhat lamang siya ni Carlo para patahanin. Pinaalis niya na rin ang mga nasa kwarto para makapagpahinga. Matapos ay si Carlo, si Gigi at ang anak na lang niyang natira. Sa pagduyan-duyan ni Carlo ay napahili ang bata. Pinagmasdan niya ito at napatanong, "Sino kaya ang ama mo?" Tila narinig siya ng sanggol at napamulat ang mata para pagmasdan rin siya. Green, kulay matingkad na berde ang mga mata nito, katulad ng sa kanya. Nabulabog ata ito at gumawa ulit ang sanggol. Hindi niya natuloy malaman kung anong kanyang nararamdaman. Dapat bang matuwa siya dahil buhay ang bata o dahil sa kasing kulay sila ng mata? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Mapagtanto kaya ni Carlo na ang sanggol ay anak niya kay Gigi? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.